Sino ka nga ulit? Ako po si Tessa. Yung anak ni Teresa Gomez. Nakikiusap po ako. Tulungan niyo pong nanay ko. Ayaw po nila kaming tanggapin dahil wala daw po kaming pera. Parang awan niyo na po. Malubha na po si nanay. Teresa Gomez. Oo, naalala ko na. Pero pasensya ka na, Iha. Hindi kita matutulungan. Umalis ka na. Busy ako. Dok, parang awan niyo na. Tulungan niyo pong nanay ko. Dok! Tay! Ako ang anak mo kay Teresa! Nagmamakaawa ako. Tulungan mo si nanay! Tay! Anak, Opo! Ako nga po! umalis ka na dito. Ayoko na nagulo at iskandal. Security, palabasin mo ito! Tay! Tay, sandali lang po! Huwag niyo naman ako ipagtabuyan! Tulungan niyo si nanay! Tay! Bakit kung sino pa yung pamilya mo na inaasahan mong tutulong sa'yo sa oras ng kagipitan, ayun pang magbibigay sa'yo ng matinding kabiguan? Dahilan para mag-iwan ng malalim na galit sa puso mo. Ngunit paano kung may isang taong dumating para hilumin ang puso mo at lamat sa basag mo ng tiwala? Muli ka bang susugal o iiwas ka? At bago po natin napagpatuloy ang kwento, nais ko lang din ay dagdag na abangan ang bago nating channel, Miss Rose, na maghahatid ng mga kwentong horror tungkol sa aswang, mga nilalang ng gabi, at mga karanasang hindi maipaliwanag ng siyensya. Kaya kung handa na kayong makinig sa mga kwentong magpapabilis ng tibok ng inyong puso, huwag kalimutang abangan ang Miss Rose. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng inyong programa. Isa ako sa mga avid listeners nyo. Nang marinig ko ang isa sa mga episodes nyo tungkol sa manunugis, naengganyo rin ako magpadala ng liham para ikwento ang sarili kong karanasan tungkol sa aswang at pag-ibig. Tawagin nyo na lang po akong Tessa. At opo, dati akong manunugis. Lumaki ako sa isang liblib na baryo kung saan ang mga gaya ko, albularyo at mga aswang ay naging ordinaryong parte ng buhay ng lahat. Pero nagbago yon nang minsan akong lubhang nasugatan dahil sa aswang. Sinagip ako ni Ice, isang albularyo, at niligtas ako sa tiyak na kamatayan. Sa pagdating niya, natuto akong umibig hanggang sa nagising ako isang araw. Ang lahat pala ay nabuo sa isang kasinungalingan. Ayun, tumakbo siya. Sundan natin, bilis! Hoy! Bumalik ka dito! Hindi talaga siya magpapahuli ng buhay. Mag-iingat ka sa kanya. Mabagsik ang aswang na yan! Kuminto sa pagtakbo ang aswang na kanina pa namin hinahabol. Hingal na hingal ako. Nakaramdam na rin ako ng pagod. Napaigik ako sa sakit at humawak sa tagiliran. Nang tignan ko ang kamay ko, nagulat pa ako nang makitang may dugo iyon. May sugat na pala ako doon pero hindi ko namalayan. Hindi lang doon dahil may mga kalmot din ako ng kuko ng aswang sa mga braso. Samantala hinagupit ko ang buntot ng pagi na hawak ko sa kasumenya sa aswang na lumapit. Muli itong umangil ng malakas. Sabay sugod papunta kay Gab. Pero nagulat na lang ako nang biglang kumabig ito papunta sa akin. Mabilis akong kumilos sa tumatras pero nahablot niya pa rin ako sa damit. Sabay saksak sa akin sa tiyan. Tessa! Kung mamamatay ako, isasama kitang demonyo ka! Hayop ka! Bitawan mo si Tessa! Kuya Gab, naburuan yata ako. Kumapit ka sa akin! Bilis! Matapos saksakin sa tiyan ng aswang, akma akong kakagatin ito. Pero mabilis na kumilos si Gab at sinaksak ito mula sa likod. Sa kanya hinila ang aswang palayo sa akin at sinaksak pa ulit nito sa leeg. Kasabay ng pagbagsak ng aswang ay sunod akong bumagsak sa lupa. Nag-aalalang binuhat agad ako ni Gab. Pagkatapos ay tumakbo siya ng mabilis palabas ng gubat. Ang naalala ko lang ng gabing yun ay nanginginig ang buong katawan ko sa lamig. Habang nakahawak ako sa tiyan ko na walang tigil ang pag-agos ng dugo. Pakiramdam ko'y mawawala na ako ng malay anumang oras.
Ilang sandali pa ay nakalabas na kami ng gubat at narinig ko na lang na biglang sumigaw si Gab. Bahagya akong pumikit na masilaw ako sa liwanag at narinig ko na lang ang tunog ng sasakyang huminto. Tulong! Tulungan niyo kami! Ano nangyari sa kanya? Nasaksak siya. Medyo malalim ang sugat niya. Marami na siyang nawalang dugo. Sige, isakay mo siya sa loob. Ayoko. Ayoko ng doktor. Huwag mo akong dalhin sa doktor. Ha? Hindi. Hindi sila doktor. Ano sila? Mga albularyo. Patayin niyo na lang ako. Kesa dalhin niyo ako sa ospital. Hindi ka nga sa ospital dadalhin. Pare, sige lang. At kausapin mo siya para hindi siya makatulog. Tessa, huwag kang matutulog ha. Tessa? Tessa! Mark, check mo agad ang vitals niya. Tapos, check mo rin ang blood type ng pasyente. Sige. Ang kwento nila sa akin, sa sasakyan pa lang ay wala na akong malay. Binuhat daw nila ako at nagmamadaling pinasok sa isang klinik, saka hiniga sa kama. Habang inaasikaso ako ng isang lalaki, ang isa naman ay kausap daw si Gab. Hinila pa raw nito ang lalaking tumulong sa kanila sa isang sulok. Doktor po ba kayo? Oo, huwag kang mag-alala. Kami ang bahala sa kanya. Dok, may isa lang akong pakiusap. Huwag niyong sasabihin sa kanya na doktor kayo. Lalo na kapag gumising na siya. Tsak na magpupumilit siya na umalis dito kapag nagising siya bukas. Bakit naman niya gagawin yun? Malaki ang galit niyan sa mga doktor eh. Pagagalitan ako niya kapag nalaman niya na hinayaan kong dalhin siya dito sa klinik. Kaya ba sinabi mo na albularyo ako? Opo, baka pwede habang hindi pa siya magaling. Sakyan niyo na lang muna ang sinabi ko. Matigas ang ulo niyan eh. Kahit gamot, hindi niya iinom eh. Maliban na lang sa mga herbal plants. Sige. Ako nang bahala. Salamat po, Dok, ha? Ako pala si Gab. Ako naman si Ice. Siya si Mark. Ice, kailangan niya masalinan ng dugo. Pare, kaya mo bang pumunta sa ospital sa bayan? Marunong ka bang magmaneho? Opo, Dok. Ibigay mo sa kanila yung papel na ito. Alam na nila ang gagawin dyan. Sabihin mo, inutusan ka ni Dr. Ice Villanueva. Gamitin mo yung sasakyan sa labas. Opo, Dok. Alis na ako ngayon din. Sige, mag-iingat ka. Ayon sa napag-alaman ko, habang wala pa rin ako malay doon sa klinik, tinignan daw ni Ice si Mark habang nililinis ang sugat ko. Nagtulong ang dalawa dahil bukod sa sugat ko sa tagiliran at sa tiyan, may mga galos din ako sa mga braso. Habang abala sila, nagpalipat-lipat ng tingin si Ice sa amin ni Mark. Ano kaya nangyari sa kanya? Tingnan mo mga sugat niya oh. Parang marka ng mahabang kuko. Mabangis na hayop. Pwede ring aswang. Naniniwala ka doon? Pero sa bagay, may naririnig na nga akong usapan ng mga pasyente tungkol sa aswang. Nakalimutan mo na yata na ako ng nag-iisang pinakamagaling na albularyo sa bayan na to. Siyempre, naniniwala ako. Hindi pa nga lang ako nakakakita ng totoong aswang dahil bata pa lang, pinadala na ako ni Lolo sa Maynila para doon mag-aral hanggang college. Kinikwento niya lang sa akin yon mula nang bata pa ako. Pero masaya ako na makita siyang ligtas. Siya ang kapatid mo na ipinagtabuyan noon ni Dr. San Diego, di ba? Siya nga. Sabi na eh. Hindi maalis sa isip ko ang nangyari noong araw na yon. Sobrang bigat. Yun yata ang unang failure ko sa buong karir ko bilang doktor. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan yon. Nandun ako. Gustong gusto kong tulungan silang mag-ina. Pero pinagbawalan ako ni Tito Rene. Bago pa lang ako noon. Ano bang magagawa ko? Natatakot akong mapagalitan. Pero ngayon na nakita ko ulit siya. At kapag naisip ko ang araw na yon, sana pala kumilos na lang ako at hindi ko pinakinggan si Tito. Di bali nang masermonan ako. Ang mahalaga, ligtas ang pasyente. Alam ko. Ako rin. Pero kilala mo naman si Daddy. Matagal ko nang hinahanap ang kapatid mo. Alam mo, yung dala ko, ilang taon na guilt na wala akong nagawa noon. Lumapit ako kay Dr. Santos noon
para sana dalhin sa charity case ang nanay niya. Pero huli na, pagbalik ko patay na ang pasyente. Hindi na ako umabot. Sorry pare, pero nung oras na yon, nagalit talaga ako sa daddy mo. Namatay ang pasyente dahil lang sa ayaw niya ng iskandalo. Inuna niya ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa buhay ng tao. Yun ang dahilan kaya wala akong tinatanggihan na pasyente. Okay lang yun. Ako rin naman eh. Pero naiinis din ako sa sarili ko na wala akong ginawa. Nagulat din kasi ako sa nalaman ko. Wala akong alam na may anak sa ibang babae si Dad. Yun siguro ang dahilan kaya galit si Tessa sa mga doktor. Magpapakilala ka na ba? Baka hindi mo na. Eh ikaw, sasabihin mo bang doktor ka? Hindi muna. May alam naman ako kahit paano sa pagiging albularyo. Pero saka na natin isipin yun. Ang importante, masagip natin ang kapatid mo. Sa'yo yung nagre-ring? Hindi, sa kanya yata. Di bale, ako nang sasagot. Hello? Hello, sino to? Bakit nasa iyo ang cellphone ng anak ko? Magandang gabi po. Ako po si Dr. Ice Villanueva. Nandito po sa clinic si Tessa. Habang wala pa rin ako malay, hindi ko alam na dumating pala si tatay sa klinik nung gabing yun. Ang kwento niya sa akin ay binantayan niya ako habang ginagamot ni Ice at Mark. Kinabukasan habang naghihintay sila na magising ako, sa labas ng kwarto ay lihim na nag-usap ang tatay at ang dalawang doktor. Kumusta na po ang lagay ni Tessa? Medyo marami ang dugo na nawala sa kanya. Mabuti na lang at nakabalik agad dito si Gab at nasalinan siya. Malalim ang mga sugat niya, pero magpasalamat tayo dahil sa kabila noon ay walang na-damage na internal organs. Kundi talagang itinakbo namin siya sa ospital. Salamat po, Doc. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung may nangyaring masama sa kanya. Mabuti na lang at may ganitong klaseng clinic dito sa bayan. Moderno at kahit papano ay kumpleto ang medical equipment ay maaasahan sa mga ganitong emergency. Bilhin niyo na lang po ang mga nireseta naming gamot para mapadali ang paggaling niya. Doc, hindi ko alam kung nabanggit na ni Gab. Ang problema niyan talaga ay kapag nagising siya. Huwag kayong mag-alala. Nasabi na po niya, tutulungan ko kayo. Handa akong magpanggap na albularyo hanggang sa mabago ko ang imahe namin mga doktor sa kanya. Alam mo, Doc, kagabi ko pa iniisip yung pangalan mo at mukha mo. Pamilyar. Saan ba tayo nagkita? Ako po yung doktor na lumapit sa inyo noon nang dalhin niyo sa ospital ang asawa niyo, pero tinanggihan. Ako po yung sinubukan kayong ilapit sa charity. Bagong doktor pa lang po ako noon . Oo, ikaw nga. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang araw na yon. Sa lahat ng doktor doon, ikaw lang ang nagpakita ng malasakit sa amin. Ay, sayang lang at sumuko kagad ang katawan ng asawa ko. Wala naman po akong nagawa noon . Kaya ngayon, hayaan niyo na po akong alagaan si Tessa. Hayaan niyong gawin ko ang tungkulin ko sa kanya bilang doktor na ipinagkait sa asawa niyo. Ay, salamat po, Doc. Nang mga sandaling yon, habang nasa labas sila, doon ako unti-unting nagising. Nagulat ako nang makita ko ang paligid ko. May dextrose na nakakabit sa kamay ko. Nakahiga ako sa hospital bed at may mga kagamitan sa ospital ang nakikita ko. Nang sinubukan kong tumayo ay dumaing ako ng malakas nang maramdaman ng sakit. Hanggang sa pumasok ang dalawang lalaking hindi ko kilala. Ang isa'y nakasuot ng puting lab gown at ang isa'y nakasuot ng maong na pantalon at t-shirt. Naabutan nila akong inaalis ang dextrose kaya agad nila akong pinigilan. Sino kayo? Sino nagdala sa akin dito? Miss, huwag mong alisin yan. Bitawan mo ko! Miss, lalong lalala ang kalagayan mo. Kuya Gab! Kuya Gab! Miss, huwag ka munang gumalaw. Baka dubugo ang sugat mo. Tinatanong ko kayo. Sino nagdala sa akin dito? Nasaan na yung kasama ko? Mga doktor kayo, no? Ako ang doktor. Ako ang gumamot sa'yo. Kuya Gab! Tessa, anak. Tay, alisin niyo ako dito, pakiusap. Ayoko dito. Anak, Ilayo niyo huminahon ako dito. ka. Huminahon ka muna. Wala akong tiwala sa kanila, Tay. Doktor
doktor yan. Papatayin ako niyan. Anak, hindi siya ganun. Hindi ganun si Doc Mark. Siya pa nga nagligtas sa'yo eh. Kung hindi dahil sa kanya, baka kung ano nang nangyari sa'yo. Ganon sila, Tay. Kaya nga namatay ang nanay ko dahil sa kanila. Anak, matagal na nangyari yon. Albularyo. Ihanap niyo ako ng albularyo. Mas gusto ko dun magpagamot. Si Aling Celia. Ipatawag mo siya, Tay. Wala si Aling Celia ngayon. Nagbakasyon. Miss, huwag kang mag-alala. Habang wala pa si Aling Celia, nandito naman ako. Ako ang mag-aalaga sa'yo. Sino ka? Ice, isa akong albularyo. Pinatawag nila ako dahil sinabi ng kasama mo na ayaw mo sa mga doktor. Talaga? Oo. Iuwi niyo ako. Ayoko dito. Dahan-dahan akong naglakad palabas ng kwarto ko. Naabutan ko doon si Tita Amor, kapatid ni Tatay Bong, ang stepfather ko, at ang anak niya na pinsan at best friend kong si Ate Joyce. Halos sabay na lumingon sa akin ang mag-ina kaya mabilis akong inalalayan ng pinsan ko hanggang sa mesa. Pagupo ko sa silya agad dumako ang tingin ko sa likod bahay. Mula doon sa kinauupuan ko ay nakabukas ang pinto sa kusina at natanaw kong nagsisibak ng kahoy si Ice. Agad kong napansin ang pangangatawan niya. Fit at athletic kaya maganda ang hubog nito. Mukhang alaga sa workout. Bukod doon, medyo mapusyaw ang kulay ng balat niya. Sa madaling salita, di siya mukhang albularyo. Bahagyang nanlaki ang mata ko nang biglang lumingon sa akin si Ice at ngumiti, kaya mabilis akong bumawi ng tingin. O yan, tingin pa. Nahuli ka tuloy. Yummy, no? Hindi ko naman tinititigan. Bibite? Ano? Sulyap lang. Gwapo, no? Naniniwala kang albularyo yan? Ay, oo naman. O, bakit? Duda ka? Medyo. Wala akong tiwala sa kanya. Ikaw talaga. Lagi ka na lang tamang hinala. Maya-maya ay pumasok si Ice dala ang mga nasibak na kahoy. Nang tumingin siya sa akin at gumiti muli, naubo ako nang wala sa oras. Parang may biglang bumara at kumati sa lalamunan ko. Di naman kasi ako na-warningan na mas gwapo pala siya at mas charming kapag ngumingiti. Baritono ang boses, matangkad. 6-footer pa nga yata siya. Sa mukha naman ay defined ang jawline nito. Mapungay ang mga mata, matangos ang ilong. Dahil probinsyana ako, ang mga gaya niya nakikita ko lang sa mga pinapanood kong pelikula at teleserye. Kung di ko siya nakita ng mga oras na yun in flesh, isipin ko talaga na aparisyon lang talaga siya. Bahagya pa akong napaatras nang lumapit sa akin si Ice at tumayo sa harap ko na wala pa rin suot na pang itaas. Nagulat ako nang bigla niya akong buhati na para bang bagong kasal kami at dinala ko sa kwarto. Pagkatapos ay maingat niya akong nilapag sa kama. Kumuha siya ng silya at doon na upo. Bahagya akong nailang nang siya mismo ang nagtaas ng damit ko at dahan-dahang inalis ang gasa. Nilinisan niya muna yon at pinahira ng alkohol ang paligid ng sugat ko. Pagkatapos ay nagdikit siya ng mga halamang gamot. Kinagabihan, habang nanonood si Ice sa Tatay Bong ng TV sa sala, ako naman ay nasa kwarto at nakahiga na. Di ako dalawin ng antok agad dahil puro tulog ang ginagawa ko. Sinubukan kong ipikit ang mga mata ko, pagkatapos ay dumilit ako ulit na parang marinig ko ang boses ni Ice at nagre-replay sa utak ko ang mga sinabi niya kanina. Ayoko mang aminin sa sarili ko pero alam kong totoo lahat ng sinabi niya. Hanggang sa dahan-dahan akong tumagilid at tinakpan ko ng una ng tenga ko. Hanggang si bigla akong natigilan nang may naaninag akong anino na dumaan sa harap ng bintana. Sino yan? Sino yan? Oh, ang langis. Kumukulo. Tessa. Sino ka? Bigla akong napabalikwas ng bangon at agad dumaing na maramdaman ang sakit ng sugat ko dahil sa bigla akong pagkilos. Nakita ko sa harap ng bintana ang isang nakakatakot na matandang babaeng aswang. Napahawak ako sa tiyan ko. Sabay kuha ng ita ko at itinutok ko sa kanya yon habang nakasandal sa pader. Mahaba at may bahid ng kulay puti at abo ang kanyang buhok. Maitim, may kulubot na balat sa nose bridge at gilid ng mata.
Kapag nakangisi, lumalabas ang ngipin nitong may mga itim-itim at pangil na matalas. Habang ang mata niya nanlilisik. Sa dami ng aswang na nakaharap ko, sa kanya ako kinalabutan ng husto dahil mukha itong demonyo. Sino ang mag-aakalang darating ang araw na ito na makikita kitang ganyan? Mahina at kaawa-awa. Hindi ako mahina. Magbabayad ka sa pagpatay mo sa anak ko. Mga aswang lang ang pinapatay ko. Kaya kung sino man ang anak mo, mabuti nga sa kanya. Itong tandaan mo. Papatayin din kita. Anak, ano nangyayari dyan? Tessa! Nang makita nila ang aswang sa bintana, nagulat ang dalawa pero mabilis na nakabawi si Ice. Bigla nitong dinakot ang asin sa loob ng garapon na nasa tabi ng kama ko. Sabay bato nito sa aswang. Dahil doon, agad naman itong tumakbo paalis. Binitawan ko ang itak at napakapit ako kay Ice nang kumirot ang sugat ko. Mabilis siyang kumilos at umalalay sa akin hanggang sa makaupo ako sa kama. Agad niya akong pinahiga ulit at tinignan ang sugat ko. Bigla ka bang tumayo kanina? Oo, nagulat ako dun sa aswang eh. Dumugo ulit ang sugat mo. Napuwersa dahil sa biglang pagtayo mo. Huwag kang mag-alala. Lilinisan ko ulit. Salamat. Kinabukasan ay laman pa rin ang isip ko ang aswang na pumunta kagabi. Maging ang sinabi niya. Sa dami ng aswang na napatay ko, hindi ko na alam kung sino doon ang anak niya. Dahil medyo nabagot ako sa kwarto, lumabas ako ng bahay at naabutan ko si Ate Joyce na nagwawali sa bakuran. Oh, may gusto ka? Nagugutom ka na ba? Hindi ate. Naboboard lang ako. Hindi ka sanay na nakapirmi lang dito sa bahay, no? Hindi ko malang matulungan si tatay sa bukid. Nandoon naman si tatay sa kasigab. Ang intindihin mo, iyang sarili mo para gumaling ka kaagad. Eto na nga ako, nagpapagaling na. Siya nga pala. Matanong nga kita, hanggang kailan mo babalak gawin yung pagtugi sa aswang? Hindi ko alam. Bakit mo na itanong? Nakausap ko si Tito Bong. Nabanggit niya sa amin ni Ice na kung siya raw ang tatanungin, mas gusto na niyang tigilan mo ang ginagawa mo. Gusto daw niyang magkaroon ka ng normal na buhay. At sa totoo lang, iyon din sana ang hiling ko sa'yo. Ate, alam mo naman na iniwan sa akin ni Lolong pagiging manunugis. Okay lang lumaban para sa sarili mo at pamilya mo. Okay lang na gawin mo ito para sa ibang tao. Pero, dapat alam mo rin kung kailan ka hihinto. Alam kong kailangan ka ng ibang tao. Pero girl, matanda na si Tito Bong. Kailangan ka rin niya dito. Oo nga at nandito kami ni nanay. Pero mas mainam kung ikaw na itinuturing niyang totoong anak ang nandito para personal na alagaan siya. Real talk na lang. Hindi ka naman pwedeng forever magpaka-superhero para sa ibang tao. Hindi ka naman si Superman. Wala kang special powers. Higit sa lahat, may pamilya ka rin. Oo nga no. Masyado ako nakampante na okay lang kay tatay na tumutugis ako ng aswang. Pero hindi ko naisip na napapabayaan ko na siya. At nalulungkot din siya kapag wala ako dito. Hindi mo lang alam kung gaano nag-aalala sa'yo ang tatay mo sa tuwing umaalis ka. Lalo na yung nangyari sa'yo. Kung hindi lang talaga kay Doc Mark, baka nagluluksa na ang tatay mo. Dalawa na lang nga kayo, nilalayasan mo palagi. Hayaan mo ate, pag-iisipan ko. Nga pala, nasan si Ice? Uy, hinahanap. Miss mo na? Sira, anong miss? Nagtanong lang eh. Wala, umalis. Nagpunta sa clinic ni Doc Mark. Sabi na eh. Kaya wala akong tiwala doon. Alagad yun ng doktor na yon. Eto naman, masama bang magtrabaho sa clinic? Hayaan mo mag-part-time job yung tao. Alam mo namang matumal ang kita ng mga albularyo dahil kailan pa lang siya nagsisimula. Hindi pa naman siya masyadong kilala dito sa bayan natin. Ikaw nga magsasaka sa umaga eh. Sabi ko nga. Pero hindi ka ba nagtataka sa kanya? Ano ibig mong sabihin? Napapansin ko siya kapag ginagamot yung mga sugat ko. Parang hindi niya kabisadong gagawin. Lalo na kapag gumagamit siya ng halamang gamot.
Tapos masyado siyang praktikal at naniniwala sa siyensya. Para sa isang normal na albularyo. At hindi lang yun Yung mga kamay niya, pati kutis niya, parang pangmayaman. Ang alam ko, bago pa lang siyang albularyo kaya nagsasanay pa lang. Pinanood ko siyang linisin ang sugat mo kanina, di ba? Okay naman para sa akin. Saka malay mo, mayaman. Sa bagay, may albularyong mayaman. Naalala mo si Don Pepe? Yung bilyonaryong taga-baba dun sa syudad. Oh, albularyo yun, di ba? Oo nga pala no. Nasaan na kaya yun? Namatay na daw. 2 taon na yatang nakalilipas. Matanda na rin kasi yun 100 years old na siya nung nawala. Ang swerte ng mga anak niya, no? Ang swerte ka mo na nag-iisang apo niya. Solong tagapagmana. Wow! Talaga? Abay, hanapin mo na. Baka walang jowa yon. Landi na. Chance mo na. Paano ako lalandi? Hindi nga ako marunong nun Hello? NBSB nga, di ba? Alam mo namang maghabol at pumatay lang ng aswang ang alam ko Anong kaya ang pangalan ng apo ni Don Pepe? Nang mga sandaling yon doon sa klinik, habang wala pa akong malay sa totoong pagkatao ni Ice, bumalik siya sa pagkadoktor at abala siya sa mga pag-iestima ng mga pasyente. Saktong katatapos lang niyang ibigay ang reseta sa pasyente na lumapit sa kanya si Mark. Doc Ice, pwede ka ba makausap? Sige, wala namang pasyente. Tungkol saan ba? Sa kapatid ko. Kumusta si Tessa? Matigas ang ulo nung una. Lalo na sa gamot, ayaw inumin. Naghahanap ng halamang gamot, pero ngayon sumusunod na. Mabuti na lang at apo ka ng dakilang albularyo na si Don Pepe. May alam ka kahit papano. Bakit hindi mo subukang lapitan siya? Alam mo naman na sagad hanggang buto ang galit nun kay Dad Iba ka, iba si Tito Rene. Bahala na. Pero Dok, mag-ingat ka dito. Huwag ka nang lalabas sa gabi. Totoo yung aswang, nakita ko mismo. Naniniwala naman ako. Kahit yung mga pasyente ko, sinasabihan din ako Si Mana nga na tagalinis. Sinabitan ng pangontra yung mga pinto at bintana nitong klinik. Pati dun sa bahay. Para daw hindi ako pasukin ng aswang. Bumalik ka na lang kasi dun sa bahay. Sandali na lang to. Mukha namang hindi talaga matigas ang puso ni Tessa Bulag lang talaga siya sa galit dahil sa nangyari noon. Kapag nasiguro ko nang magaling na talaga siya, babalik na ako dito. Bukod doon, isa pang dahilan kaya ako pumayag na personal siyang alagaan. Gusto kong magbago ang isip niya at tingin niya sa atin. Naintindihan ko. Salamat pare Ikaw nang bahala sa kapatid ko. Sure. Basta kung may emergency, tawagan mo ako Punta ka rin sa bahay nila. Kunwari, kakumustahin mo yung sugat niya. Sige pare. Pero kailan mo babalak sabihin sa kanyang totoo? As soon as possible. Sa pagdaan ng mga araw ay unti-unti nang bumubuti ang pakiramdam ko. Mas nakakakilos na rin ako ng maayos. Habang tumatagal na mas nakakasama ko si Ice at mas nakikilala ko siya, napagtanto ko na rin na di naman pala talaga siya nakakainis. Mabait, makulit, at gentleman ang mokong na yun. Ngayon masaya na akong nakakasama siya. May mga pagkakataon na kapag nawawala siya sa paningin ko, hinahanap ko siya. Di ko alam kung anong mayroon kay Ice pero pakiramdam ko, para nahuhulog na yata ang puso ko sa kanya. Isang araw, naiwan kaming dalawa doon sa kubo habang nasa bukid si Tatay Bong, Tita Amor at Ate Joyce. Kasama rin nila ang sidekick ko kapag manunugis ng aswang na si Kuya Gab. Panahon kasi ng anihan ngayon kaya abala sila sa pag-aani ng palay at iba pang mga gulay na tanim namin. Tessa? Nandito ako sa likod. Halika. Kain na tayo. Anong ginagawa mo dyan? Nag-aasa ng itak. Naboboard ako Mamaya na yan. Lalamig ang pagkain. Napilitan akong iwan ang ginagawa ko at agad na naghugas ng pinggan. Paglapit ko sa mesa, natigilan ako nang makita ang masarap na Chinese food. May fried rice at mga dumplings. Natakam ako. Isang tingin pa lang masarap na. Pero nagtaka rin ako dahil mukhang mahal ang mga yun. Kunot-noo akong tumingin sa kanya. Oh, bakit? Binili mo to? Oo, ayaw mo ba? Gusto. Pero ang mahal nito, di ba?
Kilala ko itong restaurant na ito. Doon to sa bayan, mahal dito. Oo nga. Bakit parang gulat na gulat ka? May pambili naman ako eh. Sandali nga, mag-usap tayo. Usap tayo habang kumakain. Oh, maupo ka na dyan. Pinanood ko si Ice habang inaasikaso niya ako. Pinaglagay niya ako ng pagkain sa pinggan, pati ang paglalagay ng straw sa inumin ko siya pa rin ang gumawa. Di ko lang masabi sa kahit sino pero nito mga huling araw, hindi kami nagbabangayan. Narealize ko kung gaano siya kabait. Iba ang malasakit niya sa tao. Lahat ng pwedeng tulungan, tinutulungan niya. Madali pa rin sa kanyang maging malapit sa mga tao. Palaging nakangiti at tumatawa. Balita ko nga kay Ate Joyce, marami raw mga dalaga dun sa amin ang nagkakagusto kay Ice. Hindi ko naman sila masisisi dahil totoo namang gwapo siya. Pero ang mas lalong nagpapagwapo sa kanya yung kanyang mabuting puso. Umamin ka nga sa akin. Mayaman ka ba? Oo. Albularyo ka, di ba? Tapos mayaman ka. Oo. Bakit? Kailangan ba kapag albularyo mahirap? Yung tipikal na nakatira sa kubo, ganon? Sa pagkakaalam ko. Well, surprise! Iba sila. Basta nung iba ako. Mayaman ka pala eh. Bakit ka nagtsatsaga sa pagiging albularyo? Wala naman akong balak na gawin ito habang buhay. Gusto ko lang na mas matuto. Sanayan ang itinuro sa akin ng lolo ko. Pero syempre, may iba rin akong trabaho. Inaasikaso ko yung farm na iniwan niya sa akin at ibang negosyo niya. Astig ka pala eh. Gusto mong sumama sa akin? Saan? Ipapasyal kita sa amin. Ha? Alam ko naman na bored ka na dito. Sige. Sige. Basta kumain ka ng mabuti, tapos uminom ng gamot. Matapos namin kumain ay tinulungan ko siyang magligpit ng pinagkainan namin. Ang mga natira ay tinakpan namin sa mesa para kina tatay. Habang ako naman ay nag-ayos na at naghanda sa pag-alis namin ni Ice. Mabuti na lang at naligo na ako kanina. Matapos magbihis ay humarap ako sa salamin. Nagplansya ng buhok, tapos kinuha ko ang makeup ko. Naglagay ako ng pressed powder sa muka, nagkilay ako, konting mascara sa pilik mata at light touch ng blush on. Naglagay rin ako ng lip tint nang bigla akong natigilan. Bakit nga ba ako nagpapaganda? Burahin ko na nga lang to. Baka sabihin ni Ice nagpapaganda ako. Tessa, tapos ka na? Ha? Oo. Halika na. Alis na tayo. Oo. Sandali na lang. Saktong pagbukas ng pinto, sabay lumingon ako sa kanya. Nakita kong natigilan si Ice at nakatitig sa akin. Ganon din ako, normal na t-shirt at pantalon lang naman ang suot niya. Pero ibang dating niya sa akin nung sandaling yun. Agad naman akong ngumiti para hindi niya mahalata na deep inside, natataranta ang puso ko. Sa halip na burahin ang makeup ko, gaya ng unang plano, hindi ko na yun ginalaw at tinuloy ang pag-apply ng lip tint. Nang muli akong lumingon sa kanya, ngumiti ako at nakita kong nakaupo na siya sa paanan ng papag. Okay ba? Maganda. Bagay sa'yo kapag nakaayos. Salamat. Nakakahiya naman kasi na tumabi sa'yo na hindi nakaayos. Ang pogi mo. Tapos ang dami nagkakagusto sa'yong babae. Baka sabihin ng tao kasama mo tiyahin mo. Sobra ka naman sa tiyahin. Maganda ka, Tessa. Hindi naman mukhang matanda. Saka nakaayos ka man o hindi, maganda ka. Pero ang pinakagusto ko sa'yo kapag simple ka lang. Doon mas lumalabas ang totoong ganda mo. Salamat. At least, nagagandahan ka sa akin. Teka, patingin nga ng sugat mo. Tumayo ka na lang dito sa harap ko. Sandali lang naman ito. Sinunod ko ang sinabi niya. Pagkakuha niya ng gamit sa panlinis ng sugat, lumapit ako at tumayo sa harap niya. Nang tinaas niya ang damit ko at lumabas ang tiyan ko, pareho kaming natigilan nang tumingala siya sa akin at nagtagpo ang mga mata namin. Dati naman niyang ginagawa yon pero sa sandaling yon ay biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Bigla akong nailang at ganun din siya. Parang nagkaroon ng mali siya. Nang bumawi ng tingin si Ice, sa kanya binaba ang damit ko. Hindi mo nalilinisan? Hindi na. Magaling na itong ibabaw ng sugat mo eh.
Pero hindi ibig sabihin nun ay magaling na ang sugat sa loob ng katawan mo. Hindi ka pa rin pwedeng kumilos ng gusto. Sariwa pa yan sa loob dahil malalim ang pagkakasaksak sa'yo. Kaya mag-iingat ka pa rin. Bakit parang nagbibilin ka? Aalis ka na? Bakit? Mamimiss mo ba ako? Paano kung sabihin ko sa'yo oo? Akala ko ba galit ka sa akin? Dahil sumasama ako palagi kay Doc Mark. Pwede namang magbagong nararamdaman, di ba? So, iba na ang nararamdaman mo para sa akin? Ano sa tingin mo? Hindi tayo matatapos sa tanungan eh. Ikaw talaga, hindi nagpapatalo. Halika na nga. Nagtataka na lumingon ako kay Ice nang pumasok kami sa malaking gate papunta sa hasyenda ni Don Pepe. Napansin ko agad na habang palapit pa lang kami sa gate, mabilis na binuksan yun ng mga guard. Ni hindi huminto si Ice para magtanong na parang doon ito nakatira. Pagpasok namin ay sinalubong ako ng pamilyar na malawak na farm. Hindi yon ang unang beses na nakapasok ako doon. Naalala ko pa na minsan akong sinama ng lolo ko doon. Di ko akalain na makakabalik pa ako doon. Pero sa pagkakaalam ko, pag-aari ng hasyenda na yon ni Don Pepe. Doon ako lumingon ulit kay Ice dahil nangingiti ito habang nagmamaneho. Sandali lang ha. Si Don Pepe may-ari ng hasyenda na to, di ba? Tama. Sabi mo uuwi tayo sa inyo. Dito na nga tayo eh. Dito ka nakatira? Mayordom ang nanay mo dito, magsasaka o baka ikaw... Ha? Hala? Ikaw yung... Ako ang nag-iisang apo ni Don Pepe. Diyos ko, Ice. Oh, bakit? Alam mo, ikaw talagang dami mong pakulo sa buhay. Hindi pa rin ako nakakabawi sa pagka-shock nang malaman ko. Nang ilang sandali pa'y dumating kami sa isang magandang farmhouse na halos sing laki ng mansyon. Pagbaba pa lang namin ng sasakyan ay agad na bumukas ang pinto sa main door at sinalubong kami ng 3 kasambahay. Bigla akong nanliit. Sino ba naman kasing mag-aakala na ang albularyong pogi at pilosopo na dati kong kaaway misteryosong apo pala ni Don Pepe. Kahit kilala ito sa buong bayan, walang nakakaalam ng totoong katauhan o kahit ng pangalan ng apo ng pumanaw na albularyo. Siguro nga dahil sa estado nito sa buhay at sa laki ng yaman nito. Good afternoon, po, sir. Welcome back po. Dito po ba kayo kakain ng hapunan? Oo. Ilabas mo yung seafood sa freezer. Tapos ihanda mo ang ingredients ng pasta. Ako ang magluluto. Tessa, halika sa loob. Pasok. Ayoko, nahiya ako. Para kang sira. Bukod sa kanila, wala naman akong kasama dito. Halika na. Kasi naman eh. Natawa si Ice. Pagkatapos ay biglang hinawakan ng kamay ko ng mahigpit. Saka ako hinila papasok sa bahay. Nahihiyang ngumiti ako sa mga kasambahay na nakangiti ring bumati sa akin. Mula doon ay hindi na binitawan ni Ice ang kamay ko. Inikot niya ako sa buong bahay. 2 palapag yon at may indoor terrace pa kung saan tanaw mula doon ang living room, dining room at maging ang formal kitchen. Pinakita niya sa akin ang isang kwarto kung saan kumpleto ang mga gamit ng isang albularyo. May malaking picture pa doon si Don Pepe. Meron din dong mga armas na ginagamit sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pagkatapos dinala niya ako sa garden na maraming tanim na halaman na namumulaklak. Meron din dong malaking swimming pool. Sumakay pa kami ng kabayo at inikot niya ako sa taniman nila at sa kwadra. Habang umiikot kami at napaka-sweet sa akin ni Ice, palagi niya akong tinatanong kung okay lang ba daw ako o kung masakit ba daw ang sugat ko. Palagi rin niya akong pinupunasan ng pawis. Alagang-alaga niya ako, kaya marami sa mga tauhan niya napagkamalan akong girlfriend ni Ice. Malapit nang kumagat ang dilim nang bumalik kami sa bahay niya. Matapos namin kumain ng seafood pasta na niluto niya mismo, pagkatapos naupo kami sa may island counter. Bakit hindi ka nagpapakilala? Dahil hindi ako komportable. Ayokong lapitan ako ng mga tao dahil sa pera at pangalan ko. Kunwari, kakaibiganin ako. Pero ang totoo, pera lang ang habol sa akin. Dito sa loob ng asyenda, syempre, kilala nila ako. Mapagkakatiwalaan ko naman sila. At alam nila na pribadong tao ako. Sa labas, kilala lang ako bilang si Ice Villanueva. Plain and simple. Walang titulo. Kasi doon ko makikita kung totoo sila sa akin. Kung sa kabila ng pag-aakala nila na mababang estado ko sa buhay, ay tatartuin pa rin akong normal. Ganyo nila Tatay Bong. Pinatira niyo ako kahit na ang akala niyo ay bagitong albularyo lang ako.
So, ibig sabihin, iilan lang ang nakakaalam sa labas na apo ka ni Don Pepe? Hindi ka talaga nagpapakita sa publiko? Hindi. Mas okay ako sa ganito eh. Walang masyadong sosyalan, simple lang. Mas nakakakilos ako ng maayos. Nagagawa ko ang gusto ko nang walang mga matang nakabantay sa akin. Kaya pa ng taas ng mga bakod sa paligid nitong hasyenda nyo. Tsaka sobrang tinted ang sasakyan mo. Pero tama ka doon. Basta mahalaga pa rin ang peace of mind. Girlfriend? Wala kang girlfriend ngayon? Wala. Iikan din ako sa babae. Ayoko na masyadong sosyal. Gusto ko simple lang. Kaya mo. Ha? Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Hindi ka ba naniniwala na maganda ka at hindi imposible magustuhan kita? Hindi naman sa ganun. Hindi lang ako sanay. Alam mo na, no boyfriend since birth ako. May nanligaw naman sa akin nun pero madalas takot sila sa akin. Kasi nga, sa ginagawa ko bilang manunugis. Masiga pa daw akong kumilos at magsalita kaysa sa kanila. Yan ang eksaktong nagustuhan ko sa'yo. Kakaiba ka sa lahat. Seryoso ka talaga? Oo nga. Promise. Itaga mo pa sa pangalan ng lolo ko. Gusto talaga kita. Paano kung... Bigla kaming guminto sa pag-uusap nang may marinig kaming nabasag na salamin mula sa dirty kitchen. Maliban sa amin ay walang tao doon sa kusina. Ang mga kasambahay ay maaga na ring pinagpahinga ni Ice dahil siya naman ang nagluto ng hapunan namin. Nagkatinginan kaming dalawa nang muli na namang may tumunog na para bang may mga nahulog na Tupperware. Doon ako kinutuban. Kaya agad akong dumukot sa bulsa ko at kinuha ang bote ng lana habang si Ice ay tumayo para puntahan sana ang pinanggalingan ng tunog. Bigla akong humawak sa braso niya at pinigilan siyang umalis. Dahil nang tumingin ako sa boteng hawak ko, kumukulo ang laman nitong langis. May nakapasok na aswang. Doon sa kwarto ni lolo. Kailangan natin ng armas. Ako nang bahala. Hindi ka pa pwedeng subugod sa aswang. Pero baka mapahamak ka. Hindi ka naman sanay makipaglaban. Apo ako ng isang magiting na albularyo. Kaya kong lumaban. Kaya wag mo akong alalahanin. Alam kong manunugis ka at masanay kang makipaglaban. Pero mahina ka ngayon. Gagamitin lang ng aswang yan laban sa'yo. At baka mapahamak ka lalo. Hindi na ako nagpumilit dahil tama ang lahat ng kanyang sinabi. Nagmamadali kaming pumunta sa kwarto ni Don Pepe sa second floor. Kinuha ni Ice ang baril na nasa ibaba ng cabinet at kinuha ang magazine na puno ng bala. Pagkatapos ay kinuha rin niya ang isang military knife. Ako naman ay kinuha ang isang garapon ng asin na may abo at ang buntot pagi. Pagkatapos ay saka kami lumabas ng kwarto. Pero hindi pa man kami nakakalayo. Mula sa katabing silid, nagulat kami nang biglang lumabas ang aswang. Siya ang aswang na unang nagpakita at nagbanta sa akin doon sa bahay. Ay, Tessa! Doon ka sa tabi! Bilis! At nagsama ang dalawang apo ng magigiting na albularyo na sina Don Pepe at Mang Isko. Mabuti kung ganon. Dahil wala na ang dalawang matandang yon. Kayo na lang ang sisingiling ko sa kasalanan nila. Idadagdag ko sa kasalanan mo sa akin, babae ka! Masyado kang madaldal para sa isang aswang! Sumugod ka dito, animal ka! Magkasing yabang kayo ng lolo mo! At sumugod nga ang aswang. Pero bago pa nito malapitan si Ice, agad ko siyang binato ng asin na may abo, sabay hagupit ng buntot pagi. Malakas na sumigaw ang aswang at bahagyang umatras. Pagkatapos si dalawang magkasunod na binaril ni Ice ang aswang. Tumama ang isang bala sa balikat nito, pero hindi yun bumuon sa kanyang katawan at dumaplis lang. Muling binaril ni Ice ang aswang. Tinamaan ulit ito sa dibdib, kaya muli itong bumagsak at nang hihinang humawak sa tama niya. Sa kabila nito ay nagawa pa rin niyang tumawa. Kung ang mga lolo nyo ay hindi ako napatay, kayo pa kaya? Huwag mo akong hamunin! Dahil kahit ganito ako, kung gugustuhin ko, kaya kitang patayin! Sige, subukan mo nga. Halika dito, manunugis! Lumapit ka, tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng kayabangan mo! Tigilan mo si Tessa! Ako ang harapin mo! Nakahanap ka na ng bagong kakampi! Pero sayang, dahil uubusin ko na ang lahi ninyo!
hanggang sa wala nang matira sa angkan ninyo! Muling sumugod ang aswang. Mabilis na umatras si Ice. Ngunit nang nasukol siya nito sa pader, sinalubong niya ito ng 2 malalakas na suntok sa muka. Pagkatapos ay sinipa pa niya ito. Muli niya itong sinubukang barilin pero sadyang maliksi ang aswang sa kabila ng ilang tama nito at nagawang iwasan yun. Doon siya biglang tumalon kay Ice at bumagsak sila sa sahig. Kaya nabitawan niya ang baril at dumulas yun, saka nahulog sa ground floor. Akma siyang kakagatin ng aswang pero nasuntok niya ito mulit sa mukha. Bilang ganti, mahigpit niyang sinakal ang aswang. Kaya mabilis akong kumilos at binato ko ito ng asin nang makita kong kakagatin na siya. Tumakbo ako palapit sa aswang at sinakal ko ito ng mahigpit gamit ang buntot paagi. Pagkatapos ay hinila ko siya palayo kay Ice. Nagawa kong damputin ang nahulog na military knife nito, sabay saksak ko sa kanyang dibdib. Walang iyak ka! Bitawan mo ako! Matapang ka, di ba? Ngayon, akong kalabanin mo! Pinatay mo ang anak ko! Kaya buhay mo ang ibabayad mo sa akin! At hindi ko kailanman pagsisisihan ang ginawa ko! Susunod na kita sa nanay mo! John! Ang baril! Bilis! Napatingin ako kay Ice nang sumigaw siya ng malakas. Pagkatapos ay nagmamadaling tumakbo pababa at sinalubong ang kasambahay sa hagdan na siyang nagabot sa kanya ng nahulog na baril. Bigla kong nabitawan ng buntot paagi nang maabot ng aswang ang tagiliran ko kung saan ako unang nasugatan. Pagkatapos ay binaon niya ang kuko doon. Napasigaw ako ng malakas dahil sa sakit at napaupo sa sahig habang nakahawak sa tagiliran ko. Pagkatapos ay tumayo sa harap ko ang aswang. Napaatras ako ng akma akong susunggaban ito pero biglang umalingaw-ngaw ang 2 magkasunod na putok ng baril. Ice! Magdasal ka na, manunugis! Dahil mamamatay ka na! Demonyo ka! Lumayo ka kay Tessa! Hindi pa tayo tapos! Hindi dito matatapos ang lahat! Ay, Panginoon ko! Impacto! Buhay pa siya! Buhay pa! Matapos barilin ni Ice ang aswang at tamaan ito sa likod, nagpasuray-suray ito ng lakad hanggang sa humawak siya sa handrails ng indoor terrace at tuluyang nahulog mula doon. Narinig pa namin na nagsigawan ang mga kasambahay ni Ice nang makita nilang bumagsak ang aswang. Nagmamadali siyang sumilip sa baba at nagulat siya nang makitang naging sawa ito at mabilis na gumapang palabas ng bahay. Paano nangyari yun? Nakatakbo pa siya. Oo. Ibig sabihin, hindi tumama sa puso niyang bala. Ay, nag-iibon ang aswang! Nag-iibon ang aswang, sir! Takot talaga! Nakakatakot naman! Maglagay na tayo ng bawang! Tessa, nagdudugo ulit ang sugat mo. Di ba sinabi ko na sa'yo na hayaan mo ako? Natakot ako kanina. Ang akala ko kasi makakagat ka niya. Instinct ko na lang siguro bilang manunugis. Nakakalimutan ko sarili ko. Ang nasa isip ko lang ay mailayo siya sa'yo. Ayoko may mayaring masama sa'yo. Kaya kumilos agad ako. Salamat, Tessa. Halika, doon tayo sa kwarto. Gagamutin ko ulit yung sugat mo. Binuhat ako ni Ice at dinala sa kwarto niya. Pinahiga niya ako sa kama. Pagkatapos ay nagmamadaling lumapit sa isang cabinet. Kinuha niya ang mga karaniwang ginagamit na panglinis ng sugat gaya ng betadine at alcohol. Naglabas din siya ng gasa, surgical tape at surgical scissors. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng banyo. Mula doon ay naririnig kong lumalagaslas ang tubig. Ilang minuto rin siyang naroon bago lumabas at muling lumapit sa akin. Pagkatapos ay doon na niya nilinis ang sugat ko. Pinanood ko ang bawat ginagawa niya. Ang kilos niya, lalo na ang kanyang mga kamay. Kalmado at halatang sigurado siya sa kanyang ginagawa. Hindi gaya nung gumagamit siya ng halamang gamot. Nabasa ko sa kilos niya na natataranta siya. Parang hindi niya kabisado ang susunod na gagawin. Panay ang tingin niya sa phone na parang may kodigo. Nang matapos siya sa paglilinis ng sugat ko, saka siya tumingin sa akin at ngumiti. Yan, okay na yan. Salamat. Pero paano ba yan? Hindi ka pa pwedeng umalis sa bahay. Nasugatan ulit ako eh. Sinadya mo yata ito para hindi ako umalis eh.
Joke lang. Huwag kang mag-alala. Babalik lang naman ako dito. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo magkikita. Dadalawin kita sa inyo palagi. Maghihintay ako sa iyo, Ice. Hindi ko maiwasang lihim na mapangiti sa tuwing naaalala ko ang gabing dinala ako ni Ice sa bahay niya. Matapos naming labanan ng aswang, agad niyang nilinisan ang sugat ko. Hinawakan niya ang kamay ko at hindi binitawan. Pagkatapos ay hinalikan niya ako sa noo. Nang magtagpo ang mga mata namin at makitang malapit ang mukha namin sa isa't isa, hahalikan na niya ako sa labi. Kundi lang sana nag-ring ang phone ko. Madam Venus naman eh. First kiss na naging bato pa. Kung pwede ko nga lang tirisin si Ate Joyce nung gabing yun. Samantala, dahil nga sa nangyari, kinabukasan kinausap na ako ni Tatay Bong. Inalalayan ako ni Ice hanggang sa makaupo ako. Kasama si Ate Joyce, tuluyan na akong tinapat tungkol sa pagiging manunugis ko. Di naman siya galit, pero seryoso siya at nakita ko ang labis na pag-aalala niya para sa akin. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay na po. Medyo masakit lang ulit ang sugat ko. Alam mo anak, kahit kailan ay hindi ako nakikialam sa mga desisyon mo. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Matalino ka at matapang. Nung sinabi mo nun sa amin ng nanay mo na gusto mong ipagpatuloy ang nasimulan ng lolo mo at maging manunugis, kahit ayaw namin at nag-aalala kami ng nanay mo sa kaligtasan mo, hindi ka namin hinadlangan dahil alam namin ang kapasidad mo sa pakikipaglaban. Pero ngayon na ilang beses ka nang lalalagay sa bingit ng kamatayan at sa paulit-ulit na pagbabanta ng aswang na yun sa buhay mo, mukhang panahon na para tumigil ka na sa ginagawa mo. Seryoso po kayo, Tay? Oo anak, alam kong mahal mo ang ginagawa mo. Pero marami pa namang paraan para makatulong sa kapwa mo. Yung hindi mo nilalagay ang buhay mo sa panganib. Ngayon ko lang sasabihin to. Ayokong pati ikaw ay kunin sa akin ng maaga. Magiging masaya po ba kayo kapag huminto ko? Oo naman anak. Ang makita ka araw-araw na ligtas ay isang bahay na nakapagpapasaya sa akin. Sige po, Tay. Mula po ngayon, hihinto na ako. Pasensya na po kung naging makasarili ako. Hindi ko na malaya na puro yung gusto ko lang ang ginagawa ko. Hindi ko na naisip ang nararamdaman niyo. Huwag mo nang isipin yun. Mas mabuti pa itutukan mo na lang ang taniman natin. Magtulungan tayo hanggang sa mas mapalaki pa natin yon. Yung inahin nating baboy ay malapit ng mga anak. Lumalaki na rin yung manuka natin. Opo, kapag magaling na ako, magsisimula na po akong mag full time sa taniman natin. Saka panahon na rin para asikasuhin mo naman ang love life mo, di ba Tito? Ay siya nga naman anak. Abay malapit ka nang lumagpas sa kalendaryo. Ni wala ka pang nagiging boyfriend. Bakit napunta sa love life pong usapan? Anak, ay wala ka pa bang nagugusto ang binata ha? Po? Bigla akong kinabahan nang magkatinginan kami ni Ice. Hindi ako makasagot ng oo dahil nandun ang lalaking gusto ko. Bukod dun baka mag-usisa sila at mapasagot ako ng di oras. Ano na lang ang mukhang ihaharap ko kay Ice. Hanggang sa nagulat ako nang tumatawang tinapik ni Ate Joyce ang balikat ko. Uy, hindi na sumagot yan. Wala po. Wala daw. Pero bakit ka nagbablush? Wala nga. Meron ka ng crush, no? Sino yan? Ice, may manliligaw na ba tong dalaga ko? Po? Hindi ko po alam sa kanya eh. Ikaw ba? Hindi ka ba nagagandaan dito sa dalaga ko? Wala, tatay, ang kulit mo talaga. Bakit ba? Nagtatanong ng laman. Tay naman, nakakahiya. Asus, defensive. Maganda po si Tessa. Iba siya sa mga nakilala ko. Matapang at palaban. Hindi niya hinayaan na matalo siya ng kahinaan niya. Sa mga ganong babae po talaga ko attracted. Abay, kung gusto mong ligawan ng anak ko, ngayon pa lang, ibinibigay ko na ang permiso ko. Tay, naku naman kayo talaga, pinapayahan niyo na naman ako Siya, sige na, hindi na. Ice, pag-usapan natin yan mamaya kasama ng beer, ha? May chicharong bulaklak ako dyan. Nako, Tatay Bong. Bawal yun sa inyo. Tataas na naman ang BP nyo.
Kinahapunan, habang isa-isa kong hinihiwalay ang dahon ng saluyot sa tangkay nito, panay ang tingin ko sa gate. Napapatayo ako kapag may dumadaan na kotse. Bago pa lang magtanghalian nagpaalam na si Ice na may pupuntahan siya sa bayan. Di naman niya sinabi kung saan siya eksaktong pupunta. Nahihiya naman din ako magtanong. Ang akala ko babalik din siya agad. Pero mag-aalas 6 na ng gabi at hindi pa rin siya bumabalik. Uy, kunwari naghihimay ng dahon ng saluyot. Pero ang mata, nasa gate. Ang lieg, daig pang giraffe, nagkakanda haba habang may dumadaan na kotse. Hinihintay mo si Ice, no? Di Umamin ka na, kilala kita. Ngayon ka lang nagkaganyan. Dati, kahit may injury ka, matigas ang ulo mo, lumalarga ka pa rin at nakikipaglaban sa aswang. Nagkakanda binat ka na, hala. Sige ka pa rin. Ngayon, ang bait mo bigla. Napipirmi ka dito sa bahay. Si Ice ang gusto mo, no? In love ka na, no? Kasi naman ate, huwag kang maingay. Oo na, gusto ko si Ice. Basta huwag kang maingay ha. Ay, talaga, sabi ko na nga ba? Ay, ayan na siya. Ice, ice, baby. Dig, 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 dig. Biglang nataranta ang puso ko nang makitang palapit na sa gate ang lalaking pinag-uusapan namin. Habang si Ate Joyce ay mabilis na bumalik sa loob ng bahay at pinagpatuloy ang pagluluto ng ulam. Pagpasok pa lang ni Ice sa gate ay sinalubong niya ako ng ngiti. Di ako nagpahalata pero parang tumalon ang puso ko sa saya ngayon nakauwi na siya. Hindi ako kinakabahan pero mas lamang na excited ako at kinikilig. Hi, kumusta ang pakiramdam mo? Okay naman. Hindi naman ako masyadong kumikilos kaya hindi sumasakit. Ay, excuse me. Kukunin ko lang itong saluyot. Kawawa naman, pati ugat, napitas. Kumusta ang lakad mo? Teka, ano yung nasa damit mo? Dugo ba yan? Oo. Pero hindi sa akin yan. May nangyaring aksidente kasi doon sa bayan. Tumulong ako sa pag-rescue. Dinala namin sa ospital sa city yung mga biktima. Kaya palang tagal mong bumalik. Sorry, naghintay ka ba? Ha? Hindi naman. Tessa, kapag magaling ka na, pwede ba kitang maimbitahan? Sige, saan tayo pupunta? Date. Ha? Kakain tayo sa labas, manunood ng sine, mamamasyal. Date? Niyayaya mo ako mag-date? Oo, sana kung okay lang. Oo naman. May aswang sa paligid. Hindi ko matapos ang sasabihin ko nang biglang nangalisag ang balahibo sa braso ko. Biglang lumamig ang hangin at may dala itong masangsang na amoy. Agad kong naramdaman na parang may nakamasid sa amin. Mabilis na gumala ang mga mata ko sa paligid. Nang sinubukan kong tumayo, mabilis na umalalay sa akin si Ice. Naglakad ako sa bakuran hanggang sa makarating ako sa gitna. May nahagip ng peripheral vision ko sa bandang kaliwa. May isang taong nakatago sa likod ng makapal na halaman. At mula dun sa kinatatayuan namin, narinig ko ang mahina nitong pag-angil at paghinga. Doon ako biglang lumingon at nakita ko ang mata niya na nagulat. Sa kaliwa, bandang likod. Hoy! Sino ka? Bakit ka nagmamanman? Umalis na siya. Nakita mo ba ng maayos sa mukha? Hindi, yung mata lang niya. Dahil nagtatago siya sa makapal na halaman. Pero sigurado akong babae. Nakita ko na mahaba ang buhok niya nung tumakbo siya. Talagang hindi siya titigil hanggat hindi niya ako napapatay. Walang mangyayaring masama sa'yo. Ipinapangako ko yan. Ang mabuti pa, pumasok na tayo. Gagawa ako ng insenso. Naalala ko pa yung itinuro ni Lolo sa akin para hindi makalapit yan dito. Isang umaga habang magkatulong kami ni Ice na sinasalansan ng mga gulay na naani sa taniman doon sa bakuran, halos sabay kaming lumingon nang may pumaradang magarang kotse sa harap ng bahay. Nagkatinginan kami na bumaba doon ang isang lalaki. Halos kasing tangkad ni Ice, may dala itong isang bungkos ng bulaklak at isang plastic bag na may logo ng isang fast food restaurant at isang paper bag na kulay puti. Pumorma lang mukha ko nang makalapit siya. Walang iba kundi ang doktor na gumamot sa akin. Ice. Oh, Doc Mark.
Hi Tessa. Kakamustahin lang sana kita. Pasok. Salamat. Gusto ko siyang sungitan. Itaboy, sigawan, magalit. Sa tuwing nakakakita ako ng mga doktor, bumabalik ang masakit na gabing yun na pumanaw ang nanay ko. Naalala ko kung paano ako tinalikuran at itaboy ng biological father ko. Pero nang makaharap ko si Doc Mark, di ko siya magawang sungitan. Parang kusa akong kumakalma. Di ko rin alam kung bakit pero di ko magawang magalit ng husto sa kanya. Mas lamang na naiilang ako pero panatag ang kalooban ko. Medyo nalito lang ako kung bakit siya may dalang bulaklak. Kumusta ka na? Ang sugat mo, magaling na ba? Ayos naman. Pagaling na rin sana, kaya lang. Napalaban din naman ako sa aswang dun sa bahay nila Ice. Kaya nagdugo ulit. Pero wala na to, pagaling na rin to. Mabuti kung ganun. Siya nga pala, para sa'yo. Itong bulaklak sa kapagkain. Sabi ni Ice, ito raw yung paborito mo eh. Fried chicken with spaghetti. Tapos ito naman, medical supplies. Salamat. Hindi mo na kailangan mag-abala ng ganito. Tessa, pwede ka bang makausap? Hindi ito tungkol sa sugat mo. Tungkol ito sa nangyari noon sa nanay mo. Natigilan ako sa narinig ko. Nakaramdam ako ng pamilyar na bigat sa dibdib. Pero naroon din ang pagtataka ng banggitin ni Doc Mark ang nangyari sa nanay ko. Itatabi ko dapat siya pero tumingin ako kay Ice. Agad ko naalala ang mga payo niya sa akin. Kaya huminga ako ng malalim at kinalma ko ang sarili ko. Pagkatapos ay isa ka ako sumagot. Anong tungkol kay nanay? Humihingi ako ng paumanhin sa nangyari sa kanya. Naroon ako sa ospital na yon nang dumating ka. Wala akong nagawa dahil gulat na gulit ako nang magpakilala kang anak ni Dad. Sandali. Dad, anong ibig mong sabihin? Anak ako ni Rene Santiago. Ako ang kasama niya nang lumapit ka sa kanya. Magkapatid tayo, Tessa. Nandun ka? Nandun ka pero hinayaan mo lang na ganunin ako ng tatay mo. Nagulat din ako, Tessa. Hindi ko alam na may anak sa iba si Dad. Kahit ang mami ko ay walang alam. Natulala ako na magpakilala ka. Nakatalikod ka na nang matauhan ako at nakiusap ako sa kanya na tulungan ka. Pero hindi niya ako pinakinggan. Mataas ang posisyon niya sa ospital. Walang nakakabali ng salita niya. Ayaw niya makinig sa akin. Lalapitan na sana kita pero pinagbawalan ako ni Dad. Malupit ang tatay mo, Doc. Wala siyang puso. Hindi siya dapat naging doktor kung wala siyang malasakit sa mga tao. Halata rin naman na wala siyang balak na kilalanin ako dahil para lang akong hangin na dinaanan niya. Na wala akong nakitang tuwa o pananabik sa mata niya. Alam ko. At naiiya ako sa inasal ni Daddy sa'yo. I'm sorry. Pero sana, huwag mo kong itaboy. Dahil ang totoong dahilan ng pagpunta ko dito ay ang ipakilala sa'yo ang sarili ko. Gusto ko magkalapit tayo. Kung hindi ka niya kilalanin bilang isang anak, ako, tinatanggap kita bilang kapatid ko. Nang gabing yon, pasado 12:00 na ng hating gabi. Pero gising pa rin ako at nasa kusina. Tinatapos ko kasi ang financial report ng mga naging gastos namin. Mula sa binhi, pataba at transportasyon. Malaki-laki rin kasi ang lupa namin. Doon ko binuhos ang perang kinita ko sa pagtutugis sa mga aswang sa loob ng ilang taon. Dahil doon ay nakabili na rin kami ng jeep na pang-deliver ng mga gulay. Pero habang lumalaki ang taniman namin, kasabay ring lumalaki ang gastos. Napalingon ako nung lumabas ng kwarto si Ice. Oh, bakit gising ka pa? May tinatapos lang. Kaunti na lang to. Ikaw, ba't gising ka pa? Nagkape tayo ni Mark sa bayan, di ba? Kaya hindi ako makatulog eh. Oo nga pala. Halika, samahan mo muna ako dito. Masaya ka ba ngayong nakilala mo na ang kapatid mo? Oo. Ang sarap sa pakiramdam ng may kuya. Mukhang hindi ako kay Tatay Bong mahirapan. Mukhang kay Mark. Mahirapan saan? Sa pagkumbinse. Sana pumayag siya na maging girlfriend ko ang kapatid niya. Seryoso ka talaga, Ice? Kahit nang layo ng agot ng buhay natin? Kinuha ni Ice ang isang silya at dinala sa tabi ko. Pagkatapos ay naupo siya paharap sa akin. Kinuha niya ang kamay ko at hinawakan yon.
saka hinalikan ng likod. Na mga sandaling yon, Madam Venus, alam ko nang mahal ko si Ice at sigurado na ako sa nararamdaman ko. Ngumiti at pumihit din ako paharap sa kanya, saka ko siya hinawakan sa isang pisngi. Mahal kita, Tessa. Sa maikling panahon, nakuha mong puso ko. Nung mahina ka pa habang inaalagaan kita, sinabi ko sa sarili ko na kahit magaling na ang sugat mo, gusto pa rin kitang alagaan. Gusto pa rin kitang makitang nakangiti at masaya. Gusto ko pa rin na inaasar ka at panoorin kung manulis ang nguso mo kapag napipikon ka na. Wala akong pakialam sa estado ng buhay mo. Pantay-pantay tayo. Mabuting tao ka at marangal, pati ang pamilya mo. Yun ang mas mahalaga sa atin. Mahal din kita, Ice. Talaga? Oo. Pero ngayon pa lang ako na in love. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin o maramdaman. Natatakot ako pero handa akong subukan. Tessa, hindi ka magsisisi na ibinigay mo sa akin ang puso mo. Ako ang bahala sa'yo. Nang ilapit ni Ice ang mukha niya sa akin, dahan-dahan akong pumikit nang makuha ko ang plano niyang gawin. At sa unang pagkakataon, Madam Venus, naranasan ko ang aking unang halik. Sa wakas, natuloy din. Naramdaman ko ang kakaibang kilabot sa bato ko nang maramdaman ang paglapat ng labi niya sa akin. Ang magaan at dampilang nung una ay naging mas malalim at masuyo kalaunan. Namalayan ko na lang na nakayakap na ang braso ko sa leeg niya. Matapos yun ay ngumiti kaming dalawa bago niya ako halikan sa noo. Dahil retired na si Tessa, ang matapang na dalagang manunugis, ngayon, gagawin naman kitang prinsesa ko. Yak, ang corny. Totoo yun. Tulong! Sina Tita Amor? Nang bigla kaming napatayo ni Ice, agad nang kinuha ang baril niya at ako naman nagdala ng military knife at buntot pagi. Sakaling kailanganin niya ang tulong ko. Dahil nasa tabi lang namin ang bahay ni na Ate Joyce, mabilis kaming nakalipat doon. Pagpasok namin ni Ice, nakita namin si Ate Joyce na hinaharangan si Tita Amor habang hawak ang silya at yun ang ginagamit para maitulak ang aswang. Lumayo ka sa amin! Layo! Layo! Kayo na naman! Pati ba naman sila? Demonyo ka! Lumayo ka sa kanila! Huwag mo silang idamay! Hindi ba sinabi ko na uubusin ko ang lahi ng babaeng yan? Huwag mong sasaktan ang pamilya ko! Ganoon ang ginawa mo sa akin! Sinaktan mo ang anak ko! Pinatay mo siya! Iba kayo! Pumapatay kayo ng mga inosenteng tao! Ang pamilya ko ay walang ginagawang masama! Ganoon na rin yun! Talagang hindi ka nadadala, ha? Lumayas ka dito! Hayop ka! Demonyo! Batuhin mo siya ng asin, anak! Bilis! Nang barilin ni Ice ang aswang, agad itong tinamaan sa dibdib. Ngayon alam kong napuruhan niya ito dahil tumama ang bala malapit sa puso. Bumagsak ang aswang at pinagbabato pa siya ni Ate Joyce sa Tita Amor ng asin. Ang akala namin patay na ito pero nagulat kami na mabilis itong gumapang palapit sa akin. Bago pa ako makatakbo ay nagawa na niya akong sunggaban sa leeg, sabay hila sa akin palayo. Mahigpit akong nahawakan ni Ice sa kamay at pilit na binabawi. Pero sa sandaling yun ay mas nanaiga ang lakas ng aswang. Kaya agad tinutukan ito ni Ice ng baril. Pero ginawa akong panangga ng aswang. Kaya wala siyang magagawa kundi ibaba ang armas. Habang ang aswang ay tumawa nang nakatingin kay Ice. Tessa! Sige, subukan mo. Kung ayaw mong mamatay ang babaeng ito, ibaba mo yung baril mo! Bitawan mo siya! Malala ng tama mo! Sumuko ka na! At bakit ko gagawin yon? Hindi! Malaki ang atraso mo sa akin! Ngayon, wala ka ng kalaban-laban, manunugis! Pagkakataon ko na para patayin ka! Eh di inamin mo na rin na hindi mo ako kayang talunin. Inamin mo na rin na mahina ka. Kaya kahit anong gawin mo, kahit anong banta mo, hindi mo ako mapatay! Hindi totoo yan! Yan ang totoo! Tessa! Hayop
Habang hawak ko ang aswang, pasimple akong sumenyas kay Ice na huwag muna itong sumugod. Ang hindi alam ng aswang ay may hawak akong patalim sa kabilang kamay. Bigla ko yung sinaksak sa dibdib nito at ang pangalawang saksak ay sa leeg sana ang target ko. Pero bigla niya akong tinulak, kaya ang balikat niya ang nahagip ng hawak kong patalim. Bumagsak ang aswang sa likod ng papag na kawayan nila Ate Joyce. Ilang sandali pa ay may biglang lumabas na itim na uwak mula doon. Dumapa kami ni Ice nang lumipad itong palabas ng bahay hanggang sa tuluyang makatakas. Tessa, ayos ka lang? Nasaktan ka ba? Okay lang ako. Ate Joyce, Tita Amor, kayo po. Okay lang kami, Ice. Ay, maraming salamat sa inyong dalawa. Ay, salamat sa Diyos at walang nasaktan sa atin. Hindi pwedeng ganito. Kailangan nating makahanap ng paraan para mapatay na yan. Kahit ilang beses natin siyang masugatan, kapag nagpalit na sila ng anyo bilang hayop at nakapagtago sa dilim, gagaling ang sugat nila. Ang akala ko, ang nagpapagaling sa aswang ay kapag dinidilaan niya ang sugat niya. Maraming paraan para mapagaling nilang sarili nila. May orasyon din silang ginagawa. Minsan ay umiinom sila ng dugo ng tao o hayop. Depende. Ang importante sa ngayon ay safe tayong lahat. Lumipas ang mga araw, hindi na bumalik ang aswang. Di kami sigurado kung patay na ito. Nang i-report ko sa kapitan ng baryo namin na nangyari, sinubukan nilang hanapin ang aswang. May nakita silang isang patay na itim na uwak sa gubat. Pinakita pa sa amin yon at kamukha nga ito ng aswang na sumugod sa bahay ni Ate Joyce. Sa kabila noon, di ko pa rin magawang makampante dahil hindi ko mismo nakita na namatay ang aswang. Tuso ang mga to eh. Kaya nilang paniwalaan ng mga tao na patay na sila dahil nagagawa nila magpalit ng anyo at nagiging hayop. Pero ang totoo, gumagamit sila ng dummy para maligaw ang humahabol sa kanila. Sa kabila nito ay pilit ko pa rin kinakalma ang sarili ko at pinagpapatuloy ang normal na buhay. Mula nang tuluyan akong kuminto sa pagiging manunugis at tuluyang gumaling. Tinuon ko ang panahon ko sa trabaho at sa taniman. Si Ice naman ay umalis na sa bahay at umuwi na sa kanila. Pero araw-araw naman siyang dumaraan at madalas dito kumakain. Nasanay na raw kasi siya na may kasabay siyang kumain kumpara sa bahay nila. Nung ipaalam namin kay tatay ang relasyon namin, tuwang-tuwa ito. Gayon din sina Ate Joyce at Tita Amor. Hindi pa nga lang daw niya masabi kay Kuya Mark dahil baka raw sipain siya nito. Boss, kumusta? Balita ko, magaling ka na. Uy, kuya. Oo nga eh. Sa wakas, nakakakilos na ako ng normal. O ano? Kailan ulit ang lakad natin? Ay, yun nga pala kuya. Ang totoo. Ipapatawag na nga sana kita dahil gusto rin kitang kausapin. Tungkol saan? Halika. Dito tayo sa loob mag-usap. Pumasok kami sa loob ng bahay. Hindi na iba sa pamilya ko si Kuya Gab. Trabahante siya ng tatay ko sa bukid at para ko na siyang nakatatandang kapatid. Magkasundo kaming dalawa dahil sa pareho naming karanasan at hilig sa mga aswang. Kaya naman siya ang ginawa kong sidekick na magdesisyon ako maging full-time manunugis. Bukod doon ay malaki ang tiwala ko sa kanya. Pagdating sa loob, saka ko inabot sa kanya ang sobre. Para sa ito kuya. Ang laking halaga naman ito. Para saan to? Nag-usap na kami ng masinsinan ni tatay. Pinapatigil niya na ako sa ginagawa ko pagkatapos na nangyari sa akin. Sobrang nag-aalala siya at ayaw niya nang ipagpatuloy kong pagtutugis sa mga aswang. Ayoko rin namang patuloy siyang bigyan ng alalahanin. Kaya pinagbigyan ko na si tatay. Ganun ba? O sige, naintindihan ko. Bale, bonus ko na yan sa'yo. Para magamit mo rin sa nanay at tatay mo. Maraming salamat ulit dahil sa pagliligtas mo sa akin ha. Wala yun. Pero ngayon, hihinto na tayo sa pagtutugis ng mga aswang. Baka pwede ko nang ituloy ang bala ko. Na ano? Ligawan ka. Ha? Ang totoo, Tessa, matagal akong may gusto sa iyo eh. Yun ang dahilan kaya kahit anong hirap na ginagawa natin, ay tinitiis ko. Kasi kasama kita. Mahal kita, Tessa. Natigilan ako sa biglaang pagtatapat ni Kuya Gab. Awkward akong ngumisi sa kanya. Di ko alam ang sasabihin ko dahil kahit na panaginip, hindi ko inasahan yun. Sa tagal naming magkasama sa bawat misyon sa pagpatay ng aswang,
Hindi ko binigyan ng ibang kahulugan ng kabaitan na pinapakita niya sa akin dahil parang kuya ko na nga siya. Kuya, hindi ko alam na ganyan palang nararamdaman mo. Nagpapasalamat ako sa damdamin mo para sa akin, pero kasi... Bakit? May problema ba? Ayaw mo ba sa akin? Hindi sa ayaw, kuya, pero... Hanggang kapatid lang talagang turing ko sa'yo. Tsaka, may boyfriend na po ako. Boyfriend? May boyfriend ka na? Sino? Si Ice. Ah. Yung albularyong apo ni Don Pepe. Yon? Kailan mo lang nakilala yun Kuya, wala naman sa haba ng panahon ng pagkakakilala yun eh. Pero pasensya ka na kung hindi ko matatanggap ang pag-ibig mo. Bigla akong kinabahan ng umisi si Kuya Gab habang isinilid ang envelope na may lamang pera sa bulsa. Hanggang sa nagulat ako nang biglang naglabas ito ng patalim. Ang palagi niyang dala kahit nung manunugis kami ng aswang. Napaatras ako nang tutukan niya ako nito, sabay hablot sa braso ko. Sa unang pagkakataon nag-iba ang tingin ko kay Kuya Gab. Nagmukha siyang manyakis nang bumagsik ang mukha nito sa galit. Ang tagal ko nagpaalila sa'yo. Para akong asong susunod-sunod sa'yo. Tapos, eto ang mapapala ko. Ibaba mo yung kutsilyo mo. Hindi ako papayag na makuha ka ng lalaki yon. Matagal na ako nagtiis at nagkasya sa patingin-tingin sa'yo. Tapos, nawala lang ako saglit. Naapunta ka sa iba. Kuya, binabalaan kita. Ibaba mo sabi yan. Hindi ako makapapayag na masingitan ang lintik na doktor na yon. Doktor? Kuya, Huwag kang maingay. Kuya, wag! Ang tagal kong hinintay yung pagkakataon ito. Hindi ako papayag na mapunta ka sa doktor na yon. Nahawakan ko ang patalim niya na nakatutok sa akin at nagawa ko manlaban. Nagpambuno kami sandali. Pagkatapos ay sinuntok niya ako sa sikmura at sinuntok niya pa ako ng malakas sa mukha at sa binti para hindi ako makapalag. Bigla akong nawala ng lakas hanggang sa hilahin niya ako sa sahig at hiniga doon. Napaiyak na lang ako nang magsimula siyang maghubad ng shorts. Kahit nangihina ay sinubukan kong gumapang palayo pero hinila niya ako sa paa. Sisigaw dapat ako na mabilis nang tinakpan niya ang bibig ko. Pero hindi ako manunugis para maging mahina. Aswang man o hindi. Dapat kaya kong protektahan ang sarili ko. Nagawa na niyang hilahin ang shorts ko at itinaas ang t-shirt ko nang marinig kong bumukas ang gate. Inipon ko ang natitirang lakas ko at bigla ko siyang tinuhod sa pagitan ng hita. Kaya naitulak ko siya at doon ako sumigaw ng malakas. Ice! Kuya! Tessa! Tessa? Anak, ano nangyayari? Hoy! Hayop ka! Anong ginagawa mo sa anak ko? Hayop ka! Naalala ko na nung araw na yon. Pumunta pala sandali sa bayan si Kuya Mark kasama si Ice at Tatay Bong. Kaya nang sumigaw ako, sila ang tumakbong bumukas sa pinto. Naabutan nila akong gumagapang palayo na halos nakahubad na. At si Kuya Gab ay nakababa ang shorts. Agad dinablot ni Kuya Mark sa t-shirt ang lalaki at sapilitang tinayo. Sabay suntok ng malakas sa mukha nito. Ganon din ang ginawa ni Ice. Hindi lang suntok sa mukha, sinikmuraan din niya at sinipa ng sinipa. Habang si tatay naman, inilapitan, tinakpan at kumuha ng kumot para itakip sa katawan ko. Sumiksik ako sa kanya na nanginginig sa takot habang walang tigil sa pag-iyak. Ilang sandali pa ay huminto ang dalawa nang masiguro na lang hindi na ito tatakbo. Tatawag ako ng pulis. Animal ka. Ikaw pa ang nagligtas kay Tessa noon. Tapos bababuhin mo siya ng ganito. Anong klaseng lalaki ka? Walang iya ka. Magbabayad ka sa ginawa mo sa kapatid ko. Bakit? Sa akin naman si Tessa nung pa. Inagaw mo lang siya sa akin. Nababaliw ka na! Kahit kailan hindi naging tayo, itigil mo yung ilusyon mo! Alam niya ng lahat ng tao dito sa baryo natin! Walang hiya ka, Gabriel. Pinagkatiwalaan kita. Maayos kang pinakisamahan ng anak ko. Sa kabila ng naitulong niya sa'yo, ganito lang ang gagawin mo sa anak ko, ha? Ipakukulong kita! Ipapakulong kita! At sino ang gusto mo para kay Tessa? Ang peking albularyo na yan? Matagal ka nang niloloko niyan. Dahil ang totoo, doktor yan. Pinasasakay ka lang yan. Hindi ka niya mahal. Bakit? Hindi ba't ikaw ang nagsimula nito? Di ba ikaw ang nakiusap na magpanggap akong albularyo? Para lang hindi tumakas at magwala si Tessa sa klinik noon. Ginawa ko yun.
dahil sa pag-aalala ko sa kanya. Malay ko bang paninindigan mo ang pagpapanggap mo? Huwag mong ibaling sa akin ang atensyon. Dahil kahit anong gawin mo, hindi ka makakatakas sa ginawa mo. Mabubulo ka sa bilangguan! Nang araw na yon ay hinuli rin ng mga pulis si Gab. Matapos kaming magbigay ng salaysay ay sinampahan namin siya ng kaso dahil sa pagtatangkang halayin ako at sa pananakit sa akin. Puno ako ng magkahalong galit at panghihinayang dahil sinasayang ni Kuya Gab ang ilang taon naming pagsasama. Ang akala ko ay totoong kapatid o kaibigan na ang turing niya sa akin. Wala akong kaalam-alam na iba na pala ang tumatakbo sa isip niya. Pagdating sa bahay, dumiretso ako sa kwarto at doon nagkulong. Hanggang ngayon ay hindi ko mapigilan ang luha ko. Di lang dahil sa takot kundi sa katotohanang binulalas ni Kuya Gab. Lumingon ako nang marinig kong bumukas ang pinto. Si Ice. Seryoso ang mukha niya habang nakatingin sa akin at may dala itong ice pack. Di ako nagsalita at muling tumanaw sa labas ng bintana. Lumapit siya sa akin at maingat niya akong pinihit na paharap sa kanya. Pagkatapos dahan-dahan niyang dinampi ang ice pack sa pisngi ko na nagkukulay violet na. Nang hawakan niya ang kamay ko ay pasimple kong pinawi yun pero hindi niya ako hinayaan. I'm sorry. Bakit mo ginawa yun? Bakit ka nagpanggap? Niloko mo ko. Narinig mo naman ang sinabi ko kanina, di ba? Hindi ko intensyong gawin yon. Sigabag nagsimula ng lahat. Pero aaminin ko. Sinamantala ko na rin ang pagkakataon at tinuloy ko ang pagpapanggap. Dahil gusto kong tulungan ang kuya mo. Kahit alam kong hindi naman kita kailangang bantayan, ginawa ko pa rin para mapalapit ako sa'yo. At unti-unting baguhin ang isip mo tungkol sa aming mga doktor. Gustong-gusto niyang mapalapit sa'yo. Pero natatakot siya na baka hindi mo siya tanggapin dahil nga sa ginawa ng tatay niyo at doktor siya. Hanggang sa tumagal lang tumagal. Hindi ko na alam kung paano aamin sa'yo. Dahil ako naman ang natakot na baka magalit ka at layuan mo ako. Sabi ni, hindi ka totoong albularyo. Nahalata ko na kaya nung una. Hindi mo alam ang gagawin mo sa lamang gamot. Tapos nung ginagamot mo ako gamit yung mga ginagamit sa mga ospital, komportable kang kumilos. I'm sorry. Ayaw ko lang na magalit ka sa akin. Kaya nga humingi na ako ng tulong kay Mark. Sabi ko, kausapin ka na muna niya. Para kapag nagkaayos kayo at tinanggap ka niya. Naisip ko na baka mas magiging madali sa'yo na patawarin ako at tanggapin ako. Ibig sabihin, hindi lang si Kuya Mark ang gumamit sa akin dun sa klinik. Oo. Ang totoo, ako mismo ang gumamot sa'yo. Kakainis ka naman eh. Sorry na. Baka mamaya may secret ka pa ha. Baka mamaya may tinatago ka palang pamilya dyan. Wala. Kung magkakapamilya man ako, ikaw at ako ang bubuo nito. Huwag mo nang uulitin yun ha. Promise. I'm sorry. Pasalamat ka, mahal kita. Kundi hahabulin talaga kita ng itak. Pinagdasal ko to. Humiling ako sa Diyos na sana kapag nalaman mo ang totoo, hindi ka magagalit ng husto at mapapatawad mo agad ako. Aaminin ko, hindi ko inaasahan na magiging ganito ka kakalmado. Wala eh. Dinaan niyo ako ni Kuya sa strategy. Mag-best friend nga kayo. Binaba ko sandali ang ice pack at hinayaan ko siyang yakapin ako. Tama si Ice. Kung hindi dahil kay Kuya Mark, hindi lalambot ang puso ko. Napagalaman ko kanina ang totoo. May bahagi sa damdamin ko na nagalit, na-disappoint at nagtampo. Nilawakan ko na lang ang pangunawa ko dahil alam ko nang ginawa nila yon para sa akin pero hindi ibig sabihin na pinatawad ko na ang biological father ko. Makalipas ang ilang araw matapos naming ipakulong si Kuya Gab. Habang naroon ako sa bahay ni Ice, isa mang balita ang nakarating sa amin. Ayon sa mga pulis, habang nasa kulungan ay may dumalaw sa kanya na isang matandang babae. Nagpakilala daw itong nanay ni Kuya Gab. Pagkatapos ay may ibinigay na pagkain. Matapos daw kainin yun ay bigla siyang nangisay kaya tinakbo sa ospital. Pagsapit ng gabi habang nasa ospital, ay nagbago raw ang behavior niya. Nagwala ito at parang nawala sa sarili. Pagkatapos ay nakatakas.
Agad akong kinutuban kaya humingi ako ng CCTV footage sa mga pulis para makita ko ang babaeng dumalaw sa kanya. Ngayon nga, nasa kotse kami ni Ice at papunta na kami sa police station. Imposible nga nanay ni Kuya Gab yun. Bakit imposible? Matanda ng nanay niya at halos bulag na. Hindi na nga yun lumalabas ng bahay eh. Ayun. Pinadala na nila yung screenshot ng CCTV footage. Ano? Sino yung babae? Halos magbuhol ang kilay ko nang makita at makilala ang mukha ng babaeng sinasabing nagpanggap na nanay ni Kuya Gab. Walang iba kundi yung kinilalang albularyo doon sa baryo namin na bigla na lang nawawala. Walang iba kundi si Aling Celia. Aling Celia? Siya yung nabanggit mo noon na albularyo sa inyo, di ba? Oo. Ang akala ko umalis na siya sa baryo namin. Ano kaya nangyari kay Gab? Bakit siya nagkaganon? Isa lang ang naiisip ko at sana mali ako. Ano yun? Ang mga sintomas na ipinakita ni Kuya Gab. Lahat yun sintomas ng mga nayayanggaw. Sila yung mga taong ginawang aswang. Dalawang paraan para mayanggaw ka. Kakagatin ka ng aswang o kaya makakakain ka ng pagkain na hinaluan ng laway ng aswang. Sa kaso ni Kuya sa pagkain. Ibig sabihin, si Aling Celia ang aswang? Ngayon malinaw na. Noon sa tuwing nagkakausap kami, palagi niyang sinasabi sa akin na may sakit daw sa pag-iisip ang anak niya. Palagi raw niyang kinukulong dahil nagwawala at nananakit. Maaaring ang aswang na sumaksak sa akin ay ang anak niya. Kunwaring kinukulong niya sa umaga, pero sa gabi pinapakawalan siya ni Aling Celia. Dahil hindi yun ang unang gabing nakalaban ko siya. Mga 3 o 4 na beses bago namin siya napatay ni Kuya Gab. Pero ang akala ko, sabi nila kapitan, napatay na raw ang aswang. Di ba may pinakita pa sa atin na patay na uwak? Ito na nga bang sinasabi ko eh. Kaya hindi ako makampante na hindi nakita ng sariling mga mata ko na namatay ang aswang. Niligaw niya tayo para akalain natin na patay na siya. Hayop talaga. Uy! Tessa! Kapit! Kahit naka-seatbelt ako, hinara ni Ice ang braso niya sa akin nang bigla itong tumapak sa preno. Dahil nasa unahan namin at nakaharang sa daan, ang walang iba kundi si Kuya Gab. Napakapit ako na mahigpit sa braso ni Ice na matitigan ko ang mukha niya. Tama ang hinala ko. Nayanggaw nga siya dahil tuluyan ang nagmukha itong aswang. Nanlilisik ang mga mata at mahaba ang mga kuko niya. Biglang umatras si Ice nang sumugod siya sa amin. Binangga namin siya at humagi siya sa gilid ng daan. Sinamantala yun ni Ice at mabilis na pinaharurot ang kotse. Habang ako naman ay agad na nagpadala ng mensahe sa pulis na may hawak ng kaso ko at sinabi ko ang lokasyon namin. Nakatayo ang kumag. Hinahabol niya tayo. Bilisan mo! Tumingin ka sa likod. Nasaan siya? Nawala bigla! May naglalakad sa bubong! Siya yan. Kaya bigla siyang nawala. Dahil lumambitin na siya sa likod ng sasakyan. Ice! Huwag kang mag-alala. Nakalak yung pinto mo at hindi niya basta mababasag ang salamin nitong kotse. Lumabas ka dito, Tessa! Hindi ba tayo tapos? Napasigaw ako sa gulat nang biglang bumulaga ang mukha nito sa harap namin. Habang nasa bubong ang katawan niya, pilit na sinusuntok nito ang windshield pero hindi niya magawang basagin yun. Hanggang sa biglang pinaandar ni Ice ang sasakyan sabay tapak sa preno. Nahulog ang aswang, sa kanya iniatras ang kotse. Sumugod siya ulit at sinalubong ito ni Ice at sadyang pinangga. Gulat na natakpan ko ang bibig ko na makitang tumilapon ulit si Kuya Gab. Hindi ko maiwasang maiyak sa kabila ng ginawa niyang pagtatangkang gahasain ako. Bigla kong naalala na dati kami ang magkasama sa paglaban sa aswang. Ngayon siya na ang nilalabanan namin. Samantala gaya ng inaasahan ko na gawang tumayo ni Kuya Gab kahit na binangga na siya ni Ice. Muli sana itong susugod nang dumating ang mga pulis kaya nabaling sa kanila ang atensyon nito. Bumaba ang mga ito sa sasakyan at tinutukan ng baril ang aswang. Hindi niyo ko mahuli! Ay, paano yan? Naging aswang na ito! Anong gagawin natin? Ay naku, patayin na natin yan kaysa makapaminsala pa ng iba! Yes, sir! Mixer! Ice! Ice! Si Kuya Gab!
Papatayin ko kayong lahat! Sinugod ni Kuya Gab ang mga pulis at sunod-sunod siyang pinagbabaril. Habang ang kotseng sinasakyan namin ay mabilis na umatras at lumayo para hindi matamaan ng bala. Sa isang iglap ay biglang bumulagtas sa sahig si Kuya Gab na wala ng buhay. Pababa pa lang kami ng sasakyan nang magaling ang phone ni Ice. Hello, pare! Mark! Pare, tulong. Sumugod dito ang aswang. Ano? Sige, papunta na kami dyan. Dala ang itak ko. Halos tumalon kami ni Ice sa sasakyan pagdating namin sa klinik. Tumakbo kami papasok at doon sa loob. Sa bakuran ay nadatnan namin si Kuya Mark. May hawak na mahabang bakal habang ang aswang ay nasa harap niya at nakatalikod sa amin. Bahagya akong natigilan nang makita kung sino ang nagtatago sa likuran niya. Walang iba kundi ang biological father ko. Maging siya'y nagulat nang makita niya ako. Kumuha ako ng bato at binato ko ang aswang. Doon siya napatingin sa amin at ngumisi. Maingat ako naglakad. Inikutan namin ang isa't isa hanggang sa maharangan namin ni Ice ang dalawa. Tessa, Ice, may mga pasyente pa sa loob ng klinik. Nasugatan sila ng aswang. Nagbigla siyang sumugod kanina. Narito na pala ang dalawang magigiting na tagapagtanggol ng naaapi. Alicelia? Sa wakas, nakilala mo na rin ako. Ang anak mong sinabi mo may problema sa pag-iisip ay ang aswang na nag-aasik ng lagim dito sa bayan natin? Ngayon naman ikaw? Ngayon, alam mo na ang atraso mo sa akin. Wala akong atraso sa'yo. Pinatay ko ang anak mo dahil salot siya sa bayan na to. Kaya ganun din ang gagawin ko sa'yo. Binalaan na kita na wag mong idadamay ang pamilya ko. Kinuha mo sa akin ang anak ko. Kaya ganun din ang gagawin ko sa'yo. Tessa, kaya mo na bang lumaban? Oo, huling laban ko na ito bilang manunugis. Ibigay mo na sa akin to. Hayaan mo akong lumabang mag-isa. Unahin yung iligtas sa mga pasyente. Kailangan nila kayo. Huwag kang mag-alala sa akin. Okay, mag-iingat ka. Humanda kang manunugis ko! Sige na, Ice. Iwan mo na ako. Ang mga pasyente nyo! Nagulat kami nang biglang sumugod si Aling Celia, kaya naitulak ko palayo si Ice. Pagkatapos ay agad kong sinalubong ang aswang. Inatake niya ako gamit ang kamay niyang may mahaba at matalas na kuko. Bigla akong tumungo. Sabay saksak ko sa kanya sa tiyan. Mabilis akong umatras nang sinubukan niya akong hablutin ng isang kamay. Nawala ng balanse ang aswang dahil sa lalim ng saksak na tinamo niya mula sa akin. Sabay kaming lumingon nang bumukas ang pinto at isa-isang naglabasan ng mga pasyenteng nakatago doon sa pangunguna ni Ice para dalhin sa ibang silid. Napasigaw ang mga tao nang sugurin sila ng aswang pero agad ko hinarang ang sarili ko at tinutukan ko siya ng itak. Subukan mo! Sige, bilisan nyo! Ginagalit mo talaga ako! Kaya ako ang labanan mo! Huwag ang mga inosenteng tao! Mark, tulong! May mga nasugatan pa dito, bilis! Oo, nandiyan na. Tessa, mag-iingat ka. Salamat, kuya. Sige na, lumabas na kayo. Kailangan kayo ng mga pasyente nyo. Muli na namang sumugod ang aswang. Sinalubong ko siya ng sipa pero nahawakan niya ang paa ko at kinaladkad ako. Agad akong dumakot ng lupa at yun ang binato ko sa kanya. Sinubukan kong makawala at sipain siya pero hindi ko siya kayang maabot. Hanggang sa akmanan niya akong kakagatin. Nagulat ako nang biglang may humataw na bakal sa aswang at sinaksak ang matalim na dulo nito sa dibdib niya. Nang tumingala ako, nakita ko doon ang biological father ko. Nakita ko ang galit sa mukha niya. Nang mabitawan ng aswang ang paa ko, ay mabilis akong bumangon at sinaksak din ito sa dibdib. Tay! Hindi ko alam kung anong klaseng timodyo ka. Pero wag mong sasaktan ang anak ko. Walang hiya! Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi ka mananalo. Kahit kailan ay hindi mananalo ang kasamaan. Lalo ng mga demonyong tulad mo! Hindi ako talunan! Tessa! Anak! Huwag ang tatay ko! Matapos kong saksakin ng aswang, bigla niya akong sinipa ng malakas. Pagkatapos ay hinawakan niya ang bakal na sinaksak sa kanya ni Tatay Rene. At nagawa nitong bunutin yun mula sa katawan niya.
Naagaw nito ang bakal at galit na sumugod. Akmang sasaksakin nito ang tatay ko gamit ang parehong bakal. Pero mabilis akong nakatayo at hinarang ko ang sarili ko. Bumuon sa kaliwang dibdib ko ang bakal, pero nasaksak ko rin ang aswang sa leeg. Sa galit ko ay mas binuon ko pa ang talim hanggang sa tumagos yun sa batok nito. Hanggang sa wakas ay patay nang bumagsak ang aswang. Kasunod niya ay ako naman ang bumagsak habang nakatusok pa rin sa dibdib ko ang bakal. Tessa, anak ko. Ice! Si Tessa! Nurse, tumawag ka sa ospital. Sabihin mo sa kanila na magabag sa ER. Ay, sumama ka sa akin. Ikaw ang mag-assist sa akin. Yes, Doc. Anak, kapit ka lang. Si Daddy ang bahala sa iyo. Ice, Tessa, huwag mong ipipikit ang mata mo, baby. Mismong si Daddy ang gumamot sa akin habang ina-assist siya ni Ice. Nagawa nilang tanggalin ang bakal na nakatusok sa akin. Ang kwento ni Kuya Mark, habang ginagamot nila ang mga pasyente, sumunod pala sa amin ng mga pulis at sila mismo ang nagsunog sa bangkay ni Aling Celia. Ngayon wala nang aswang sa baryo namin. Masasabi kong pwede na talaga ako mag-retire bilang manunugis. Kumusta ka na? eto, buhay pa rin. Masamang damo yata ako eh. Pangatlo na tong injury mo. 3 points ka na. Siguro naman wala nang kasunod. Wala na, promise. Pinahanga mo ako kung paano mo labanan ng aswang. Nagigilty lang ako dahil pakiramdam ko pinabayaan kita. Gusto sana kitang tulungan. Ice, may sarili tayong laban na hinarap ng gabing yun. Ako sa aswang. Ikaw sa mga pasyente mo. At nagpapasalamat ako sa iyo. Dahil pinagbigyan mo akong harapin si Aling Celia. Ito na ang huling beses na masasaktan ka ng ganito, ha? Salamat sa palagi mong pag-aalaga sa akin. Napalingon kaming lahat ng pumasok sa kwarto ko doon sa ospital, si Daddy. Una siyang lumingon sa akin. Sa unang pagkakataon ay ngumiti kaming dalawa ng tatay ko sa isa't isa. Ang galit na matagal kong dinala sa puso ko ay biglang nawala. Ang sigawan at sumbatan na inakala ko mangyayari kapag nagkita kami, hindi nangyari. Parang sa isang iglap, kusang naghilom ang sugat mula sa nakaraan. Pare, maraming salamat. Hindi. Ako dapat na magpasalamat sa pag-alaga at pagpapalit mo kay Tessa. Sa dami ng pagkukulang ko sa kanya, kulang na kulang pa ang ginawa ko. Marami ka pang oras para bumawi. Sige na, lapitan mo na siya. Tay, Anak, kumusta ka na? masakit pa po yung balikat ko. Bakit mo ginawa yun? Sabi ko sa sarili ko noon, kapag nagkita tayo, masasakitan kita. Ibabalik ko mga ginawa mo nun sa akin. Pero hindi ko pala kaya. Hindi ko kayang gumanti sa'yo. Napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Dapat magalit ka sa akin. Galit na galit po ako sa inyo dahil sa ginawa niyo noon. Namatay ang nanay ko. Dahil sa inyo nagalit ako sa mga doktor. Pakiramdam ko pare-pareho kayong lahat. Tinalikuran niyo kasi ako nung araw na yun. Inasahan ko na maririnig ko sa inyo na tawagan niyo man lang akong anak. Pero tinaboy niyo ako. Walang puwang pagpapatawad sa puso ko para sa inyo dati. Pero nang marinig ko na tinawag mo akong anak sa unang pagkakataon, parang kasamang namatay ni aswang ang galit ko sa inyo. Patawarin po ako sa mga kasalanan ko, anak. Sana hindi pa huli ang lahat. Hayaan mong bumawi ako sa iyo. Kalimutan na natin yan, Tay. Dahil tsak naman akong ito rin ang gusto ni Nanay. Ang matutuwa kong magpatawad. Ang babaeng pinagpala sa lahat. Dalawa na ang tatay, may kuya pang pogi at boyfriend na hot and rich. Boyfriend? Kuya Ice, kainan ng kapatid ko? Kuya, Lo, anong kuya? Ikaw may ibang pakay ka pala ha? Kunwari ka pang paalbo-albularyo.
Yung kapatid ko na palang inaalbularyo mo. Kuya naman eh. Kuya Mark. Yak! Suntukan kita dyan eh. Lumipas ang 3 taon. Naging masaya at maayos ang relasyon namin ni Ice. Tahimik na rin ang bayan namin. Mula nang mamatay si Aling Celia ay wala nang aswang na nanggulo. Ang balita ko pa pinasunog ni Kapitan ang dating kubo ng matanda kung saan siya dati nanggagamot at ang isa pang bahay nito. Ang mga magulang naman ni Kuya Gab ay nasa ilalim ng pangangalaga ngayon ng mga mabubuting kamag-anak nito. Gaya ng pangako ni Ice sa akin, sinuportahan namin ito. Wala naman silang kinalaman sa kasalanan sa akin ni Kuya Gab at ayoko silang idamay sa galit ko sa anak nila. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Hindi ka na, bumangon na tayo. Luluwas pa tayo ng Manila. Birthday ni Daddy. Maaga pa naman eh. Mamaya na tayo bumangon. Ano ba? Ay, saluwa. Kiliti ako. Madam Venus ang unang dahilan ko kaya ako sumulat sa inyo para lang ibahagi ang karanasan ko bilang manunugis at kung paano ko dinala nito sa aking una at huling pag-ibig. Pero sa kalagitnaan, pati ako marami ring na-realize kung gaano kagaling ang Panginoon na gumawa ng paraan para sa atin, kung paano magpatawad at kung paano magkaroon ng malasakit sa ating kapwa. Sino nga bang mag-aakala na ang gaya kong manunugis na namulat sa marahas at madilim na mundo ng mga aswang ay matatagpuan ng masaya at tahimik na buhay kasama ni Ice at ng aming mga anak. Ngayon hindi na ako nangangamba dahil ang mundong ginagalawan nila ay malayo na sa peligro. Sana nagustuhan niyo ang kwento namin ng asawa ko. Maraming salamat and may God bless you all. Nagmamahal, Tessa. Yung Aswang Confessions na page sa Facebook, peke po iyan. Sila ang nagnanakaw ng videos namin, ina-upload ulit at sila ang kumikita. Habang kami po ang nawawalan. Sa totoo lang, sobrang naapektuhan na ang channel namin. Bumababa ang reach, nalilitaw ang audience, at posibleng mawala lahat ng pinaghirapan namin. Wala pa kaming official Facebook page, kaya yung page na yan, huwag niyo po sanang tangkilikin dahil hindi po kami yan. Nakikiusap po kami. Tulungan niyo po kami ngayon din. Puntahan niyo ang page na Aswang Confessions sa Facebook. Click niyo ang 3 dots. I-report at piliin ang fake page o intellectual property violation. Kahit isang report mo, malaking tulong na po sa amin ito.